umunawa ng mensahe, magsuri ng impormasyon, at magbigay ng tamang tugon. Ito ay mahalaga sa ating pag-aaral, pagkikipag-usap, at sa pang-araw-araw na buhay. Mahalaga ito sa ating pang-araw-araw dahil ito ay nagbibigay linaw sa atin upang tayo ay makipag-komunikasyon. Ngayon naman, meron tayong 5 angkop sa paglinang ng kasanayan sa pakikinig. Una, ito ay ang aktibong pakikinig. Ano nga ba ang aktibong pakikinig? Ang aktibong pakikinig, ito ay ang pagbibigay ng buong atensyon sa taong nagsasalita. Hindi lamang naririnig kung hindi nauunawaan rin ang kahulugan ng mensahe. Nagpapakita rin ang tagapakinig ng interes sa pamamagitan ng pagtatanong, pagyamod, at pagbibigay ng tamang tugon. Kapag sinasabi nating aktibong pakikinig, ito ay iniiwasan ang mga bagay na nakakagambala tulad ng paggamit ng cellphone, pagkikipag-usap sa iba. Mahalaga na ito natin ang ating mata at isipan sa taong nagsasalita upang lubos nating maunawaan ang kanyang sinasabi. Halimbawa na lang nito ay, habang nagtuturo ang guro, nakikinig ng mabuti ang mga estudyante at nagtatanong kapag may hindi sila naintindihan. Ngayon naman, dadako tayo sa pangalawa at ito ay ang pag-unawa sa napakinggan o tinatawag natin sa Ingles na comprehension listening. Ano nga ba ang pag-unawa sa napakinggan? Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na maintindihan ang impormasyon na kanyang narinig. Ibig sabihin, hindi sapat na narinig mo lang ang isang impormasyon. Mahalagang naunawaan mo ito at nalaman ang mga detalye at ang layunin ng nagsasalita. Halimbawa na lang ito, pagkatapos na makinig ng mga estudyante ng kwento, ay naisasalaysay nila ang mga pangyayari. Ngayon naman ay dadako tayo sa pangatlo, at ito ay ang critical na pakikinig. Ano nga ba ang critical na pakikinig? Ito ay tumutukoy sa pakikinig na may pagsusuri at pag-aanalisa sa mga impormasyong kanilang narinig. Ibig sabihin, ang mga tagapakinig ay hindi agad naniniwala sa mga impormasyon na kanilang naririnig. Sinusuri muna nila ito kung ito ba ay galing sa mapagkakatiwalaang sources. Halimbawa, ikaw ay may narinig na balita at sinusuri mo muna ito kung ito ba ay talagang galing sa kapanipaniwala at may ebidensyang sources. Ngayon naman, dadako tayo sa pang-apat at ito ay ang malikhaing pakikinig. Ano nga ba ang sabihin ng malikhaing pakikinig? Ito ay ang paggamit ng imahinasyon at pagkamalikhain para sa napakinggan upang makabuo ng bagong ideya o pananaw. Halimbawa, pagkatapos makinig ng mga mag-aaral ng kwento ay nakakagawa sila ng sariling wakas ng kwento. Ngayon naman, dadako naman tayo sa ating panghuli at ito ay ang pagtataya sa pakikinig. Ano nga ba ang pagtataya sa pakikinig? Ito ay isang proseso sa pagsusukat kung gaano naunawaan ng isang tao ang kanyang napakinggan. Ibig sabihin, dito natin nalalaman kung gaano ka-epektibo ang pakikinig ng mga mag-aaral. Halimbawa, pagkatapos makinig ng isang talumpati ay pinapasagot ng guro ang kanyang mga estudyante batay sa talumpati na kanilang narinig. Sa kabuuan, ang paglinang ng kasanayan sa pakikinig ay mahalaga dahil hindi lamang ito tungkol sa pag-unawa, pagsusuri, pagkamalikhain, at pagbibigay ng tugon sa mga impormasyong ating narinig. Sa pamamagitan nito, naging mas epektibo rin tayo mga mag-aaral, tagapakinig, at tagapagkomunikasyon.